Hello po, ask ko lang, si papa ko po naka 5 years lump sum sa GSIS. Magdalawang taon pa lang simula nung na-avail niya ang lump sum. Ang tanong ko po kung anong loan ang pwede niya ma-avail ngayon at kung dapat bang makatanggap siya ng bonus yearly or kung may dapat siyang matanggap na bonus kahit naka 5 years lump sum siya. Salamat po. No, ito po ay tanong na ating natanggap. So yung case nito, yung papa ng ating sender ay nag-avail ng 5 years lump sum mula sa GSIS upon retirement. No, so sa ngayon, 2 years pa lamang ang nagdaan mula nung siya po ay nagretiro. So mayroon pa pong 3 taon para makompleto yung 5 years na period na wala siyang matatanggap na pension dahil nga doon sa kanyang pag-avail ng lump sum pay galing sa GSIS. So yung question ay kung anong uri ng loan ang pwedeng ma-avail sa ngayon nitong ating father ng ating sender at kung siya ba ay eligible para sa pabonus ng GSIS every year. No, siya ba ay eligible na makatanggap kahit nag-avail siya ng lump sum. So ang makakasagot talaga dito ay yun pong terms and conditions ng GSIS. Pagdating po unang-una doon sa pension loan na siya pong pwedeng ma-avail ng mga retired personnel, mga pensioners ng GSIS. At ang pangalawa naman ay another terms and conditions ng GSIS para sa kanilang Christmas cash gift. No, so titingnan natin dito kung ano yung sinasabi nitong dalawang conditions na ito at papasok ba yung father ng ating sender kung siya ay mayroon bang pwedeng ma-avail sa mga nabanggit. Uunahin natin dito mga master, ito pong enhanced pension loan na offer ng GSIS para sa mga old age and disability pensioners. Pero ayon po sa enhanced pension loan, ito ay para lamang sa qualified old age GSIS pensioners who are currently receiving pension for at least a month and with no outstanding service loans being amortized under the choice of loan amortization schedule for pensioners or dito ba sa PRRD program at the time of filing. Ibig sabihin na noong nag-file ng application for enhanced pension loan, ang isang borrower ay dapat tumatanggap na ng kanyang buwanang pensyon for at least a month. No? Old age pensioners lang pala ang pwede sa enhanced pension loan mga master. Tapos dapat tumatanggap na regular ng kanya pong pensyon kahit once pa lamang, isang beses pa lamang nakatanggap ng kanyang buwanang pensyon. Yun po ang sinasabi ng guidelines for the enhanced pension loan. Dapat wala din po siyang available balances sa tinatawag na service loans. Ito po yung loan noong panahon na aktibo pa sa serbisyo tapos patuloy na binabayaran noong siya ay nag-retire na. No, so yun po yung service loans under the CLASP. Ngayon, sa part ng ating father ng sender ay automatic na masasabi nating hindi siya eligible for the pension loan kasi mayroon pa siyang 3 taon no, na dapat tapusin doon sa kanyang lump sum pay na nakuha sa GSIS. Kinakailangan pa siya ng 3 taon bago magsimula yung kanyang regular pension. So, under the enhanced pension law, pension loan, dapat nagsimula na. Sa case ng ating sender, hindi pa nagsisimula ang pension, kaya masasabi natin wala siyang pwedeng ma-avail na enhanced pension loan from GSIS. Ang GSIS ay meron din pong Pensioners Emergency Loan. Pero ito ay kapag eligible lamang ang isang lugar kung saan nakatira ng isa pong pensioner. And sa case na ito ay hindi po tayo sigurado kung magiging eligible siya kasi hindi pa naman siya tumatanggap ng pensyon, no?
kung mag-a-apply man siya, if ever eligible yung lugar nila, ay walang magiging payment, no, dahil after 3 years pa yung pagsisimula ng kanyang pension. So I doubt na maging eligible siya for the emergency loan ng mga GSIS pensioners. So base po dito ay walang makukuha or walang pwede ma-avail na loan from the GSIS. Now, kung sa GSIS po tayo, makadepende. Kasi nga, for the next 3 years, wala pang magiging koleksyon si GSIS kung papautangin niya itong father ng ating sender. So, that's the case. Then, pangalawa, doon po tayo sa next niyang tanong. Tungkol naman po sa Christmas cash gift or ito pong pabonus na GSIS para sa mga pensioners. Bawat taon ay namimigay naman po ng cash gift sa GSIS para sa kanya pong mga pensioners. Pero meron pong sinusunod na conditions para eligible lamang yung mabibigyan. At isa na nga dito mga master ang pagiging old age and disability pensioner. Pero who have been receiving regular monthly pension for at least 5 years. Sila po yung entitled sa benefit na ito. No? So dapat have been receiving regular pension for at least 5 years. Yun po yung sabi dito. Makikita po ninyo ito sa website ng GSIS. Doon po sa GFAL Grant, no? Wag po doon sa GFAL Active, doon po sa GFAL Grant kasi yun po ay for the pensioners. So ang sabi dito ay eligible lamang kung tumatanggap na ng regular na pensyon for at least 5 years. Sa case ng papa ng ating sender ay wala pang kahit isang regular pension na natanggap. No, kasi mangyayari pa lamang yon 3 years from now. So hindi naman siya eligible dito sa cash gift ng GSIS monthly. Cash gift niya GSIS every December. Kung ipagbabasihan po natin yung sinasabi ng website ng GSIS na guidelines. So wala munang aasahan itong ating sender at ang kanyang father, wala munang aasahan from GSIS kasi yun po yung conditions na sinusunod ng ahensya. Doon po kasi sa doon sa pension, kung magkaka-avail sila ngayon, walang magiging payment. So magiging pabigat yung utang na yon kasi tataas naman talaga yon. Kaya mas mabuti kung hindi sila makaka-avail ngayon para hindi sila malalakihan doon sa interest in the future. Kaya nga rin siguro sila ay hindi eligible base sa guidelines ng pension loan. So yun po yung magiging sagot natin dito sa ating sender. Ito ay pwede din pong maging leksyon para man po sa sinuman, no, na nagbabalak na mag-retire. No, ganito po yung sitwasyon. If we choose to avail of the lump sum, ay talagang hindi din po tayo makaka-avail sa pension loan when we are in need. Kasi wala pa magiging monthly payment kung makakautang tayo. Yun ang isang downside ng lump sum benefit na 5 years dito po sa GSIS. Kaya yung iba, pinipili na rin yung pension agad, di ba, hindi ganun kalaki yung makukuha upon retirement kasi ibabawas yung utang, tapos 18 months is far less compared to the 60 months na pension sa lump sum. So ito ngayon, when we choose to avail of the lump sum, yun po yung part ng consequences. If we choose doon sa pension agad, 18 times ng pension makukuha natin, the following month magpe-pension agad. Kaya when the need arises at kinakailangan nating umutang, kapag nag-avail tayo ng pension loan, makakadidak agad. Kaya pinapa-avail tayo ng pension loan kapag tumatanggap na tayo ng pension. So, hindi ka na mag-aabang maghihintay ng another 5 years para maging eligible for pension loan. Kasi kapag nagsimula na yung pension mo, kahit 1-2 buwan pa lamang, pwede ka na agad mag-apply sa uri ng loan na yon, provided na wala kang CLASP, yung CLASP. So, yun po yung ating sagot. And I hope kahit po yung mga hindi pa nagre-retiro
ay meron din po tayo na kukuhang impormasyon mula po sa episode na ito. Tandaan po, napakalaki po ng pagkakaiba ng buhay natin kapag tayo ay aktibo pa sa serbisyo kung ikukumpara natin sa panahon na tayo ay nagretiro na. No, kapag retired ka na, wala na yung mga kung ano-anong bonus or incentives na nakukuha ng mga nasa active in service pa lang. No, kasi pinagpaguran din po nila yan, pinagtatrabahuan yung benefits na yan dahil sa pagiging aktibo sa serbisyo. Yung mga retired na ay although na-enjoy na po nila yung mga ganong benepisyo noong sila naman ay aktibo pa. Ngayong nagretiro na, so nagretiro na rin po tayo sa pagtanggap ng mga benepisyong yun at parang nakatuon lang lamang tayo doon sa atin po magiging buwan ng pensyon. Kaya malaking bagay na if hindi man po natin kaya yung mas mataas na sahod na posisyon para mas mataas yung magiging pensyon, at least sana magkakaroon tayo ng paraan while we are still young at malayo pa yung pagretiro na makahanap ng other sources of income pangdagdag sa magiging pensyon natin kapag darating yung panahon na magretiro na tayo from government service.